Samantala sa iba pang balita, pinagmalaki naman ng Philippine Air Force ang mga paparating na bagong kagamitan at aircraft na gagamitin para sa pagprotekta sa mga teritoryo. Kaugnay po nito, pinapurihan naman ng Department of National Defense. Saludo ang mga nagawang modernisasyon ng Administrasyong Aquino sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. May report si Eunice Samonte. Patunay ang matatagumpay nating reforma sa hukbong himpapawid at sa buong sandatahang lakas na tumututo tayo sa ating salita. Naalala ko nga ang sinabi ng isang bagong graduate ng Philippine Military Academy nitong taon. At sabi niya po sa akin, salamat daw at yung ating Air Force hindi na lang puro air kundi talagang meron na ring force. Ilan lamang yan sa mga pagbabagong ipinanukala ng ating Pangulo sa hukbong panghimpapawid ng ating bansa. At sa pagtatapos ng kanyang termino, hindi may kakaila ang mga legasiyang iiwan niya sa pagpapalakas ng depensa at soberanya ng ating bansa. Ipinagmalaki ni Undersecretary Fernando Manalo ang malaking pag-unlad na makagamitan ng Armed Forces of the Philippines. Hindi siya makakalimutan ng ating sandatahang lakas kasi sa kanyang panahon na hindi lamang yung mga benepisyong personal lang na kanya, yung mga sweldo, yung higit sa lahat, yung naitaas yung antas ng kakayahan ng ating mga. Sa ilalim ng pamamahala ng ating Pangulo, 2011 pa lamang na idagdag na ang 18 SF-260 FH aircraft na nagkakahalaga ng $768,000 each. Nariyan din ang 3 brand new C-295M medium lift aircraft, 2 brand new C-212I light aircraft, at 8 brand new AW-109 light attack helicopters noong 2015. Nagkaroon din tayo ng karagdagang 12 FA-50 advanced jet trainers at bagong FA-50 Fighting Eagle AGT. Kabilang din ang 8 bagong Bell 412 helicopters, 2 C-130 na nagkakahalaga ng $27.5 million each, 7 UH-1 transport helicopters at 3 brand new ELM 2288 air surveillance radars. Hindi lang dati pagkapiloto or pag-maintain ng aeroplano, meron na tayong magkakaroon tayong mga radar controllers. Pretty soon, we'll be operating yung mga tinatawag na ground-based defense equipment. Pretty soon, we'll be maintaining yung mga sophisticated ammunitions or weaponry. Ang air assets na ito ay malaking tulong sa kanilang misyon, lalo na sa pagbibigay ng suporta sa operasyon ng militar, pagbabantay sa teritoryo ng bansa at sa humanitarian and disaster operation. Inaasahan pa ang pagdating ng mga aircrafts at iba pang bagong kagamitan sa mga susunod pang taon bilang bahagi pa rin ng AFP Modernization Program. Dagdag pa ni Colonel Musico, marami pang dapat abangan sa Air Force sa mga susunod na buwan, kabilang nga dyan ang Air Force Day sa unang buwan ng Hulyo. Dito nakaraang buwan, dumating nga itong pang-apat na C-130 ng Philippine Air Force at bago magtapos ng taon, inaasahan ang pang-5. Isa lamang ito sa mga bagong kagamitan ng Philippine Air Force sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Mula dito sa Villamor Air Base, para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Eunice Samonte.